Lola, ano po bang suot ninyo? Para po ba kayo sa birthday party ng 70 taong gulang? Manahimik na lang po kayo diyan sa isang sulok at pumalakpak, parang walang nakakakita. Huwag niyo na po kaming pahiyain. Ang manugang kong si Monica, na perpektong nakangiti, ay bumulong ng nakakainsultong salita sa aking tenga sa araw ng panunumpa ng anak ko bilang CEO. Sa harap ng daan-daang bisita, para akong hindi nakikita, pero may isang bagay na hindi niya alam. Sa sandaling pindutin ko ang speed dial sa luma kong flip phone, ang seremonya ay magtatapos bago pa man ito magsimula. Ako si Elena Macaset at ako ay 70 taong gulang. Binuhos ko ang buong buhay ko sa kumpanya at pamilya, pero hindi ko akalaing isang araw, parang binura na lang ang pagkatao ko. Gusto po ba ninyong marinig ang aking kwento, ang pakiramdam na mainsulto at balewalain ng pinakamalalapit sa iyo? Maaga pa lang ay inihanda ko na ang Filipiniana terno na kulay jade green. Iyon ang pinakapaborito ng aking yumaong asawa. Maingat kong pinlantsa ang bawat kulubot habang iniisip ang panunumpa ni Paulo bilang presidente ng kumpanya ngayong araw. Nang tumayo ako sa harap ng salamin, ang nakita ko ay isang simpleng nakatatanda. Sa tingin ng iba, isa lang akong lola na kararating mula sa probinsya. Nang dumating ako sa venue, punong-puno ang kisame ng maringal na mga chandelier. Daan-daang bisita, ang nagkakagulo, naghahanap ng upuan. Tahimik akong naglakad, patungo sa isang upuan na nakatago sa lilim ng malaking haligi sa sulok ng hall. Nang umupo ako roon, halos hindi na ako napansin. Isang matandang direktor na nakaupo sa tabi ko ang tumangulang sa akin. Ang mga nakakakilala lang sa akin ay siya, si Director Ben, at ilan pang senior executives. Ang iba ay inakala lang na ako ang nanay ng bagong presidente. Walang nakakaalam na ako ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. 10 minuto bago magsimula ang programa, lumapit sa akin si Monica, ang manugang ko, na nakasuot ng napakagandang cream-colored na gown. Umupo siya sa tabi ko, at todo-todo kung ngumiti sa mga bisita sa paligid. Iyon ang perpektong ngiti ng asawa ng isang presidente. Pagkatapos, inilapit niya ang labi niya sa tenga ko. Naramdaman ko ang malamig niyang hininga. Lola, ano po bang suot ninyo? Dumating po ba kayo para sa birthday party? Narinig kong nag-etsk siya. Manahimik na lang po kayo rito, parang walang nakakakita. Huwag niyo na po akong alalahanin. Huwag na po kayong umeksena at baka mapahiya si Paulo. Pumalakpak na lang po kayo ng tahimik sa sulok. Naiintindihan po ba, Lola? Mahina ang boses niya, pero ang pag-aalipusta ay kasing talim ng kutsilyo. Parang biglang sumikip ang dibdib ko. Ngumiti ulit si Monica, nagkunwaring masaya, at tumayo. Nagkunwari siyang masuyo akong kinamusta, at nagpaalam sa iba pang bisita. Nanatili akong nakaupo, nakatitig sa likod ni Monica. Nanginginig ang mga daliri ko. Hindi lang ito galit, kundi matinding kalungkutan. Pero may isang bagay na hindi alam ni Monica. Ako ang tunay na may-ari ng kumpanya na may hawak na 70% ng shares. Nang pumanaw ang aking asawa, umurong ako sa pamamahala para bigyan ng puwang ang aking anak. Pinili kong magpakababa at magmasid mula sa likod. Kaya, inakala ng manugang ko na isa lang akong matandang walang alam na nasa bahay lang at binaliwala ako. Inisip niya na isa akong taong puwede lang utusan na pumalakpak sa sulok. Dahan-dahan akong tumango. Lumakad si Monica patungo sa entablado na may ekspresyon ng tagumpay. Sa sandaling iyon, alam ko na, ang panunumpa na ito ay hindi matatapos ayon sa plano. Tahimik akong tumayo sa aking upuan at naglakad patungo sa labasan ng emergency sa likod ng haligi. Tahimik ang hallway. Ang ingay mula sa venue lang ang mahina kong naririnig. Naglakad ako hanggang sa dulo ng hallway, tumayo sa harap ng bintana at kinuha ang luma kong flip phone sa bulsa ko. Matagal kong pinindot ang speed dial 1. Bago pa man mag-ring, sinagot na ni Director Ben ang tawag. Opo, Presidente? Director Ben, ipatigil mo ang panunumpa ngayon na. Maikli at malinaw ang boses ko. Opo, Presidente. Pero sisimulan pa lang sana, nag-aalalang tanong ni Director Ben. Sabihin mo, may system error sa subsidiary natin. Bahala ka na sa palusot. Ngayon na. Pinutol ko ang usapan at ibinaba ang telepono. Wala pang 1 minuto. Tumunog ang isang malakas na alarm sa loob ng venue. Malinaw ko itong narinig hanggang sa hallway.
Tumingin ako sa loob ng venue sa likod ng salamin. Ang lahat ng malalaking screen ay naging itim at naglabas ng warning na may pulang letra. Emergency System Check. Ceremony temporarily halted. Sinubukang magsalita ng host gamit ang mic pero walang lumabas na boses. Nag-ingay ang mga bisita. Si Paulo, ang anak ko, na nakatayo sa tabi ng entablado, ay tumitingin sa paligid na walang alam sa gagawin. Namutla si Monica. Nakita kong dali-dali siyang tumawag sa cellphone. Walang emosyon kung pinanood ang eksena. Mabigat ang dibdib ko, pero simula pa lang ito. Hindi lang ito emosyonal na reaksyon sa pang-iinsulto ng manugang ko. Narinig ko na, ilang araw na ang nakalipas, na lihim na sinusubukan ni Monica na ilipat ang mga shares ng subsidiary na nakapangalan sa akin. Doon ko na-realize. May dahilan kung bakit niya ako binabalewala, may plano na siyang gawin akong figurehead. Inakala niya na isa akong taong pupwede lang utusan na pumalakpak sa sulok. Dahan-dahan akong naglakad sa hallway. Hindi ako lumingon. Ang panunumpa na ito ay nagtapos bago pa man magsimula, pero ang totoong laban ay ngayon pa lang magsisimula. Sa gabing iyon, matapos itigil ang panunumpa, bumalik ako sa aming ancestral home sa Tagaytay. Ang totoong tahanan ng group, kung saan ko inabot ang buong buhay ko kasama ang asawa ko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan patungo sa library sa ibaba. Nang buksan ko ang pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang libro. Tinitigan ko ang litrato ng asawa ko sa desk. Bumulong ako sa litrato. Mahal, kailangan ko na yatang kumilos. Tok, tok. Narinig ko ang katok at pumasok si Director Ben. May dalang briefcase. Presidente, handa na po. Inilabas ni Director Ben ang makapal na file mula sa briefcase at inilagay sa desk. Ito po ang spending records ng subsidiary sa loob ng 6 na buwan. Binuksan ni Director Ben ang file. Binuksan ko ang ilaw sa desk at tiningnan ang mga dokumento. Sinundan ko ang mga numero gamit ang daliri ko. 5 bilyon, 3 bilyon, at isa pang 4 na bilyon. Director Ben, anong klase ng pera ito? Grabe ang mga numerong ito. Lahat po ay ginastos sa isang kumpanya na hindi pa natin naririnig, ang Emtala Consulting. Ang problema, lahat po ng ito ay nakalagay na inaprubahan ninyo, Presidente. Lumipat si Director Ben sa susunod na pahina. Mayroong payment authorization form at nakatatak doon ang seal ko. Tiningnan ko ng maigi ang seal. May kakaiba. Director Ben, ganito ba ang kulay ng ink na ginagamit ko? Hindi po, Presidente. Lagi po kayong gumagamit ng kulay vermilion na ink pero ito po ay mas malapit sa kulay na blood red. Kinuha ni Director Ben ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang notebook. Nakatatak doon ang seal ko. Malaki ang pagkakaiba ng kulay. May nagpalsipika sa seal ko. Inilipat ko ulit ang mga pahina. Sa huling pahina, mayroong final approval na section. May isang malinaw na pirma roon. Paolo Macasite. Ang pangalan ng anak ko. Matagal kong tinitigan ang pirma. Sumikip ang dibdib ko. Presidente. Si Presidente Paulo. Siguro po, niloko lang siya. Hindi niya alam na ito ay forged. Maingat na tiningnan ako ni Director Ben, pero umiling ako. Hindi, Director Ben. Alam niya, alam ni Paulo. Presidente, kahit na, ang sarili mong anak, Director Ben, kilala ko ang anak ko. Alam ni Paulo ang ginagawa ni Monica at pinabayaan lang niya. Alam niya, sinara ko ang file. Nanginginig ang kamay ko pero pinilit kong pigilan. Huwag mong sasabihin ito sa labas. Hindi pa sa ngayon. Naiintindihan ko po, Presidente. Ipakita mo sa akin si Attorney Sarina Cruz. Lihim. Walang makakaalam. Nag-atubili si Director Ben sandali at tumango. Tatawagan ko po siya bukas ng umaga. Matapos umalis ni Director Ben, nanatili akong mag-isa sa library. Ang tunog lang ng orasan ang naririnig ko. Tiningnan ko ulit ang litrato ng asawa ko. Mahal, makakaya ko, kaya ito mag-isa? Kinabukasan. Simple lang ang suot ko, tulad ng dati. Kulay gray na pantalon at itim na jacket. Sa tingin ng lahat, mukha lang akong matandang nagtatanim sa probinsya. Tiningnan ko ang text message ni Director Ben. 11 a.m., Haegwang sa Temple, North Geumgang Mountain. Nagpalit ako ng 2 beses ng bus at dumating sa temple. Tahimik ang lugar at nilipad ng hangin ang mga tuyong dahon. Sa isang maliit na gazebo sa likod ng pangunahing temple, may isang babaeng nakatayo.
si Attorney Sarina Cruz. Yumukod siya ng malalim pagkakita sa akin. Presidente, nandito na po kayo? Attorney Sarina, salamat at nagkita tayo sa labas. Umakyat ako sa gazebo at umupo, at maingat na umupo si Sarina sa tabi ko. Presidente, ang tagal po nating hindi nagkita. Oo nga. 10 taon na ba? Opo, Presidente. Hindi po namin malilimutan ng pamilya ko ang utang na loob sa inyo 10 taon na ang nakalipas noong tinulungan ninyo ang aking ama. Puno ng luha ang mata ni Sarina. 10 taon na ang nakalipas, ang ama ni Sarina ay naparatangan ng embezzlement at nasa panganib. Ako mismo ang umaksyon para ilabas ang katotohanan. Huwag na nating pag-usapan iyan, inosente ang tatay mo. Attorney, Sarina, pwede mo bang tingnan ito? Inabot ko kay Sarina ang envelope ng dokumento. Binuksan ni Sarina ang envelope at unti-unting sumeryoso ang mukha niya habang binabasa ang mga dokumento. Tala Consulting? Anong kumpanya ito? Gusto kong malaman mo, mayroon ba talaga silang existence? At sino ang nagpapatakbo sa kanila? Tumingin si Sarina sa akin. Presidente, tulad ng alam mo, may sariling tauhan na ang manugang mo sa loob ng group. Mahirap gawin ang official audit. Alam ko. Kaya kita pinatawag, pero huwag po kayong mag-alala. Lihim ko pong iimbestigahan ito, kasama ang team ko na mapagkakatiwalaan. Sabi ni Sarina habang ibinalik ang mga dokumento sa envelope. Baka delikado po. Ayos lang. Mag-iingat ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sarina. Salamat, Attorney. Sarina, wala po iyon, Presidente. Tinulungan po ninyo ang pamilya ko. Ito ang nararapat kong gawin. Tumayo si Sarina at yumukod ulit. Tatawagan ko po kayo sa loob ng 1 linggo. Bumaba si Sarina sa gazebo at umalis. Matagal akong nakaupo roon. Nakatingin sa mga bumabagsak na dahon. Ilang araw ang lumipas. Tahimik lang ako sa ancestral home. Tulad ng dati. Walang nakakahalata na kumikilos ako. Sa gabi ng ika-4 na araw, nagring ang luma kong flip phone. Si Sarina, Presidente, may resulta na po. Saan po tayo magkikita? Sa temple ulit, sa parehong oras bukas. Kinabukasan, pumunta ulit ako sa higwang sa temple. Nauna na si Sarina at naghihintay. Kinuha ni Sarina ang isang file at inabot sa akin. Presidente, gaya ng inaasahan. Ang Tala Consulting ay isang ghost company na nasa papel lang. Binuksan ko ang file. Mayroon itong company registration at business information. Pumunta ako mismo sa office address. Pero isang walang laman na shared office mailbox lang ang nakita ko. Walang nagtatrabaho roon. Sino ang CEO? Isang lalaking nagngangalang Mr. Dennis Manansala, 24 anyos. Lumipat si Sarina sa susunod na pahina at may lumabas na larawan ng isang lalaki. Iimbestigahan ko kaagad kung anong koneksyon niya kay Monica. Anong koneksyon? Ito po ang college classmate ni Monica. Magkakurso po sila ng business management. Matagal kong tiningnan ang larawan. Mukhang ordinaryo si Dennis Manansala pero hindi aksidente na konektado siya kay Monica. Ang lalaking ito, si Dennis Manansala, kailangan pa nating imbestigahan. Gaano kadalas sila nagkikita ni Monica? At saan napupunta ang lahat ng pera? Imbestigahan mo ng maigi, naiintindihan ko po. Patuloy ko po siyang susubaybayan. Kinuha ni Sarina ang isa pang envelope. At Presidente, ito po ay personal opinion ko, pero sabihin mo, kailangan din po nating mag-ingat kay Presidente Paulo. Baka po malalim na ang involvement niya dito. Tumango ako. Alam ko na ang katotohanan. Pero mas lalong bumigat ang dibdib ko nang marinig ko ito mula sa ibang tao. Alam ko. Kaya ako mas nag-iingat. Tiningnan ko si Sarina. Attorney Sarina, dapat manatili itong lihim sa ating dalawa. Huwag mong sabihin kahit kanino, maliban kay Director Ben. Tandaan ko po. Habang pabalik ako sa bus, tiningnan ko ang labas ng bintana. Dumidilim na ang langit. Siguradong mas detalyado ang plano ni Monica kaysa sa inaakala ko. Pero hindi ako mananatiling nakaupo lang at hahayaan siyang manalo. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Pagkaraan ng 1 linggo, tumawag ulit si Sarina. Iba ang boses niya sa nakasanayan, halatang may kaba. Presidente, pwede po ba tayong mag-usap? May napakalaking bagay po akong nadiskubre. Anong nangyari? Saan tayo magkikita? Hindi po pwede sa temple ngayon.
Pwede po ba akong pumunta sa bahay ninyo mamayang gabi? Hindi po ito pwedeng pag-usapan sa labas. Nag-atubili ako sandali. Pero hindi maganda ang boses ni Sarina. Sige, ngayong gabi, 9:00, pumasok ka sa likod ng pinto. Nang gabing iyon, 9:00, pumasok si Sarina sa likod ng pinto na may dalang kung ano. Dinala ko siya sa library sa ibaba. Inilagay ni Sarina ang isang makapal na file at isang maliit na voice recorder sa desk. Presidente, kailangan niyo pong magpakatatag. Umupo po kayo. Nakakagulat po ang mga detalye. Dahan-dahan akong umupo sa upuan. Binuksan ni Sarina ang file at nagsalita. Sinubaybayan ko ang fund flow ng MTALA. Nalaman ko kung saan napunta ang pera. Saan? Napunta po kay Mr. Jethro De La Paz. Nasa kalagitnaan po ng 40s at nakarehistro po bilang real estate agent, pero sa totoo, si kinuha ni Sarina ang isang larawan. Isang matikas na middle-aged na lalaki, maayos manamit. Ang lalaking ito po ay nagpapatakbo ng money laundering channel na nagkukunwaring art gallery. Ang MTALA Consulting ay isa lang sa kanila. Tiningnan ko ang larawan. Anong koneksyon niya kay Monica? Kinuha ni Sarina ang isa pang larawan. Ito ay kuha sa isang hotel entrance. Si Monica at si Mr. Jethro De La Paz ay magkayakap, magkatabi. Kinunan po ito 3 araw na ang nakakaraan. Sa isang hotel po sa Makati. Ibinaba ko ang larawan. Sumikip ang dibdib ko. Ituloy mo. Si Mr. Jethro De La Paz po ay may illicit relationship kay Monica. Maingat na sabi ni Sarina, nagpaplano po silang magnakaw ng pondo ng group at magtayo ng ghost company sa ibang bansa. Nag-set up na po sila ng corporation sa Singapore. Hinawakan ko ang desk at tumayo. Parang nawalan ng lakas ang mga binti ko. Presidente, ayos lang po ba kayo? Hinawakan ni Sarina ang braso ko. Ayos lang, ituloy mo. Ginagamit po ni Monica si Presidente Paolo para makakuha ng pondo at pagkatapos ng lahat, plano niyang tumakas kasama si Mr. De La Paz. Umupo ulit ako sa upuan. Akala ko si Monica ay isang manugang lang na sakim, pero ito ay higit pa roon. Director Ben, ipaimbestiga mo kaagad ang lahat ng immigration records ni Jethro De La Paz. Hiningi ko na po, ang resulta po ay lalabas bukas ng umaga. Itinulak ni Sarina sa akin ang voice recorder. Presidente, at kailangan niyo pong pakinggan ito. Pero kailangan niyo po talagang maging handa. Anong laman? Ang usapan po ni Monica at Jethro De La Paz. At tumigil si Sarina. At ano? May boses po ni Presidente Paolo. Kinuha ko ang recorder. Nanginginig ang kamay ko. Paano mo ito na-record? Sa hotel-restaurant po, kung saan sila nagkita 3 araw na ang nakakaraan. Lihim ko pong kinuha ang equipment ng audit team. Pinindot ni Sarina ang play button. May lumabas na static na tunog. Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat ay naaayon sa plano, boses ni Monica. Pero paano kung may mahalatang iba ang biyenan mo, ang matandang iyon? Boses ni Jethro De La Paz. Ang lola? Isa lang siyang matandang ulyanin. Wala siyang alam. She's just an old woman. Malamig na tumawa si Monica, parang walang pakialam. Pero baka lang, ayos lang. Naghanda na ako ng hospital certificate. Malapit na nating ilagay ang lola sa isang home for the aged. Mahigpit kong hinawakan ang recorder. Namula ang mga ugat sa likod ng kamay ko. Si Paolo? Anong gagawin mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Siya ay figurehead lang, isang face ng kumpanya. Wala siyang alam at pipirma lang siya sa lahat ng sasabihin ko. Sigurado ka? Oo naman. Ginagawa niya lahat ng sinasabi ko. Napaka-masunurin. Huminto ang recording. Maingat na nagsalita si Sarina. Presidente, hindi lang po iyan. Ano pa? Ito po ay usapan ni Monica at Presidente Paolo matapos siyang makipaghiwalay kay Jethro De La Paz. Muling kinontrol ni Sarina ang recorder. May nag-play na ibang file. Mahal, anong gagawin mo sa plano nating ilipat ang nanay mo, tulad ng sinabi ko? Boses ni Monica. Bahala ka na. Ikaw na ang mag-ayos. Boses ng anak ko. Sigurado ka na okay lang na ilagay siya sa hospital? Gawin mo lang ng tahimik para hindi siya magulat. Ikaw na ang bahala. Gawin mo ng maayos. Sige, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ng malinis. Sa sagot ng anak ko, na bahala na sa pag-aayos ng nanay niya sa home for the aged ng malinis, hindi ako nakapagsalita. Presidente. Hinawakan ni Sarina ang kamay ko.
Tinanggal ko ang kamay ko at tumayo. Gusto kong mapag-isa. Umuwi ka na muna ngayon. Presidente, ayos lang po ba kayo? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Iniwan ni Sarina ang file at recorder sa desk at umalis. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Umupo ulit ako sa upuan at kinuha ang recorder. Pinindot ko ang play button. Ang boses ni Paulo ay lumabas ulit. Gawin mo lang ng tahimik para hindi siya magulat. Inilagay ko ang recorder sa desk at tinakpan ang mukha ko. Parang tutulo ang luha ko pero pinilit kong pigilan. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ito ang panahon para bumigay. Sa gabing iyon, paulit-ulit kong pinakinggan ang recording. Ang boses ni Paulo ay parang talim na bumabalik sa tenga ko. Ang katotohanan na ang anak ko, ang pinagkakatiwalaan ko, ay nagtaksil sa akin ay parang bumabaon sa dibdib ko. 5:00 ng madaling araw, tinawagan ko si Director Ben. Presidente, anong nangyari at ang aga mo tumawag? Nagulat ang boses ni Director Ben. Director Ben, pumunta ka sa ancestral home kasama si Attorney Sarina. May importante tayong pag-uusapan. 8:00 ng umaga, pumasok ang dalawa sa library. Nagulat si Director Ben nang makita ako. Presidente, hindi maganda ang kulay ninyo. Hindi po ba kayo natulog ng buong gabi? Ayos lang. Umupo kayong dalawa. Umupo ako sa harap ng desk at tiningnan sila. Panahon na para gumanti tayo. Presidente, anong ibig mong sabihin? Nang magsasalita na si Director Ben, nagring ang cellphone niya at pagkatapos sumagot, sumeryoso ang mukha niya. Ano po? Naiintindihan ko. Magre-report po ako kaagad. Ibinaba ni Director Ben ang telepono at tumingin sa akin. Presidente, tumawag po ang head office. Nag-set up po si Monica ng emergency board meeting gamit si Presidente Paulo. Anong agenda? Malaking investment po. At magsasagawa din po ng special stockholders meeting. Dahan-dahan akong tumango. Mabuti. Napakaganda. Gagamitin natin ang stockholders meeting na iyon. Tatapusin natin ang lahat doon. Ang stockholders meeting na iyon, ang gagawin nating battleground. Tiningnan ko silang dalawa. Gagamitin ko ang aking majority stake para gamitin ang kapangyarihan ng major shareholder. Ibabalik ko ang lahat sa umpisa. Presidente, at paano po si Presidente Paulo? Maingat na tanong ni Sarina. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay Paulo. Paulo, kumain tayo ng hapunan mamayang gabi. May pag-uusapan tayo. Pagkatapos mag-text, inilagay ko ang cellphone sa desk. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang sagot. Kinuha ko ang cellphone at binasa ang text. May lakad kami ni Monica. Next time na lang, ma. Dahan-dahan kong inilagay ang cellphone. Binigyan ko siya ng huling pagkakataon, pero sinayang niya. Tapos na ang pag-uusap namin ni Paulo. Bahala na tayo sa ating plano. Tiningnan ko sina Director Ben at Sarina. Simulan na ninyo ang paghahanda para sa stockholders meeting. Kailangan nating ihanda ang lahat ng proof ng perpekto, walang labis, walang kulang. Naiintindihan po, Presidente. Sabay silang sumagot. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Sumisikat na ang araw sa silangan. Ngayon na magsisimula ang totoong giyera. Sa araw na natanggap ko ang malamig na text ni Paulo, mag-isa akong pumunta sa tahimik na sementeryo sa labas ng Tagaytay. Dito nakahimlay ang aking asawa. Maraming tuyong dahon ang nakatambak sa paligid ng tombstone at ako ay mahinang lumuhod sa harap nito. Tanging sa harap lang ng aking asawa, ako makakapagpakita ng aking kahinaan. Hinimas ko ang malamig na tombstone. Mahal, anong gagawin ko? Hindi ko kaya mag-isa. Nanginginig ang boses ko. Ang anak natin, si Paulo, ang taong minahal natin nang higit sa buhay, nagtaksil sa akin. Paano niya nagawa iyon sa nanay niya? Hindi ako nakapagsalita at yumukod ako sa lupa. Tumulo ang mainit na luha sa pisngi ko. Gusto ko na lang sumuko. Mahal, gusto ko na lang sumama sa iyo. Ang tunog lang ng hangin na nagpapagalaw sa mga tuyong dahon ang narinig ko. Matagal akong nakaupo roon, umiiyak. Excuse me po. Sa sandaling iyon, may isang taong maingat na tumawag sa akin mula sa likod. Dali-dali akong nagpunas ng luha at lumingon. May nakatayong matandang lalaki na may dalang bouquet ng chrysanthemum, mukhang mabait. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 60s. Marami na po kayong pinagbago mula sa huling kita, pero kayo po ba si Presidente Elena Makasaet ng Makasaet Group? Tanong ng matanda, tinitigan ako ng maigi. Ako nga. Pero sino po kayo? Ay, tama nga po kayo. Ako po si Mang Pido.
Nagtrabaho po ako sa Makasaet Heavy Industries noon. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi bago sa akin ang pangalan na Mang Pido, Heavy Industries. Ah, ikaw si Mang Pido, ang foreman sa production site noon, di ba? Opo, tama po. Isang karangalan po na naaalala niyo pa ako. Yumukod ng malalim si Mang Pido. Naalala ko ang nangyari, 20 taon na ang nakalipas. Ang planta ng Heavy Industries ay nanganganib na magsara dahil sa restructuring ng buong group. Ako lang ang tumutol sa board, pero sa huli, hindi ko na ipagtanggol ang trabaho ng maraming empleyado. Ang tagal na nating hindi nagkita, Mang Pido. Pasensya na talaga at hindi ko na ipagtanggol ang pagsara ng planta noon. Hindi po, Presidente. Alam po naming lahat ng mga empleyado na lumaban kayo para sa amin hanggang sa huli. Inabot ni Mang Pido ang bouquet ng chrysanthemum sa kamay ko. Gusto ko po sanang magpasalamat sa inyo at ngayon pa lang nagkaroon ng pagkakataon. Pasasalamat? Anong ibig mong sabihin? Ang 2 anak ko po ay nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa inyo, Presidente. Puno ng luha ang mata ni Mang Pido. Nang magsara ang planta noon, wala na akong alam gawin. Pero nalaman ko lang noong nakaraang taon na kayo pala ang nagpadala ng anonymous scholarship sa loob ng mahigit 10 taon. Paano ko po ito mababayaran? Umiling ako. Hindi. Iyon ang nararapat kong gawin. Ito ay maliit na kapatawaran lang sa hindi ko pagtanggol sa planta. Hindi po, Presidente. Para po sa amin, kayo pa rin ang tunay na may-ari ng Makasaet Group. Matigas na sabi ni Mang Pido. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Pido. Magaspang pero mainit na kamay. Mang Pido, anong ginagawa mo ngayon? Nagretiro na po ako. Ngayon, may maliit na consumer group po kami kasama ang mga dati kong kasamahan na nagretiro na rin. Consumer group? Opo. Naghahanap po kami ng mga problema sa mga produkto ng Makasaet Group, nagbibigay ng mga puna at nagre-rekomenda ng mga paraan para sa improvement. Ginagawa po namin ito dahil mahal pa rin namin ang kumpanya. Tiningnan ko ulit si Mang Pido. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na intensyon na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Mang Pido, sa totoo lang, mayroon akong napakahirap na problema ngayon. Presidente, anong nangyari? Sabihin niyo po sa akin kung may maitutulong ako. Tumingin ako sa paligid, baka may makarinig. Buti na lang, wala. Magkakaroon ng special stockholders meeting sa susunod na linggo. Puwede mo ba akong tulungan doon? Stockholders meeting? Opo. Siyempre. Anong maitutulong namin? Sabihin mo ng malakas doon kung sino ang tunay na may-ari ng kumpanya. Hindi ang mga pamilya ng may-ari tulad nina Paolo at Monica, kundi ang mga empleyadong nagtrabaho ng buong buhay nila at ang mga shareholders. Nakinig si Mang Pido sa sinabi ko at dahan-dahan siyang tumango, halatang nagdesisyon na. Naiintindihan ko po, Presidente. Dadalo po kami, kasama ang mga kasamahan ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Mang Pido. Maraming salamat talaga, Mang Pido. Pagkatapos naming maghiwalay ni Mang Pido, tumayo ulit ako sa harap ng tombstone ng asawa ko. Iba ang pakiramdam ko kaysa ilang minuto na ang nakalipas. Mahal, parang kaya ko na ulit tumayo. Tinulungan mo ako, di ba? Nang gabing iyon, tinawagan ko sina Direktor Ben at Sarina sa library ng Ancestral Home. Kasama ko rin si Mang Pido. Nagulat si Direktor Ben sa hindi inaasahang pagdating ni Mang Pido. Presidente, bakit po kami pinatawag ng madalian? At sino po sila? Magpakilala kayo. Si Mang Pido, foreman ng Makasaet Heavy Industries. Siya ang makakasama natin mula ngayon. Binuksan ko ang map sa desk. Ngayon, formal na nating sisimulan ang paghahanda para sa stockholders meeting. Gagawin nating hukuman ang venue na iyon para hatulan sina Monica at Paulo. Iniisip ni na Monica at Jethro na tuluyan na akong bumigay dahil sa pagtataksil ng anak ko. Pinagtatawanan nila ako bilang isang matandang ulyanin na wala ng kapangyarihan. Ang pagmamataas at pagkakamaling iyon ang gagamitin natin. Kinuha ni Sarina ang kanyang notebook at nagtanong, ano po ba ang gagawin namin ng detalyado? Attorney, Sarina, kailangan mong makuha ang perfect proof ng embezzlement ni na Monica at Jethro. Maganda ang mga nakolekta mong documents pero kailangan natin ng original bank transaction records para hindi sila makakatutol kahit sa korte. Naiintindihan ko po. Kukunin ko po iyon. Kahit anong mangyari. Director Ben,
Tawagan mo ang lahat ng neutral directors na nasa panig pa rin natin at ang mga pangunahing shareholders na friendly sa atin kahit maliit lang ang shares nila. Sabihin mo na kailangan nilang dumalo sa special stockholders meeting na ito. Naiintindihan ko po. Ano po ang sasabihin kong dahilan para dumalo sila? Isang salita lang. Lahat ng katotohanan ay malalantad sa stockholders meeting na ito. Huwag kang magsasabi ng higit pa sa iyan. Tumango si Direktor Ben na may seryosong ekspresyon. At Mang Pido, dumalo ka sa stockholders meeting kasama ang mga kasamahan mo at sabihin mo ang sinabi kong pakiusap. Huwag po kayong mag-alala, Presidente. Kami po ang magiging shield ninyo. Matigas na sagot ni Mang Pido. Tiningnan ko ang tatlong tao. Iniisip ni Monica na ipapasa ang investment agenda sa stockholders meeting para makakuha ng malaking pondo bilang huling move. Huwag nating palampasin ang sandaling iyon. Nag-aalalang tanong ni Direktor Ben. Presidente, pero hindi po ba ito delikado? Hindi po natin alam kung anong gagawin ni Monica. Kahit delikado, kailangan nating gawin. Ito ang huli nating pagkakataon. Matapos ang pulong, nang umalis na silang lahat, nagbuntong hininga ako ng malalim at kinuha ang cellphone ko at tinawagan ko si Paulo. Nagring ng 5 beses bago niya sinagot ang telepono. Halatang nag-aatubili. Ma, anong problema? Busy ako ngayon, Paolo. Sinasadya kong pinahina ang boses ko. Anak, pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko yatang mag-hospital. Nagulat ang boses ni Paolo. Hospital? Ma, anong sakit mo? Bakit biglaan? Masyadong masikip ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Sabi ng doktor, kailangan daw ng detailed check-up. Saang hospital? Pupunta ako ngayon din. Huwag na, ayos lang ako. Baka maistorbo kita, busy ka sa paghahanda para sa stockholders meeting. Ma, huwag mo namang sabihin iyan. Paolo, ayos lang, huwag ka nang mag-alala. Ang stockholders meeting, ikaw na lang ang mag-ayos. Matanda na ako at wala nang maitutulong. Sinadya kong umiyak habang nagsasalita. Ma, bakit ka ganyan? Huwag ka namang hindi. Makinig ka kay Monica. Mas matalino siya kaysa sa iyo. Wala na akong pag-asa. Ibinaba ko ang telepono at inilagay ang cellphone sa desk. Eksaktong 10 minuto, tumawag si Direktor Ben. Presidente, tumawag daw po si Monica kay Presidente Paulo. Narinig niya po na nao-hospital kayo. Gaya ng inaasahan. Opo, ayon po sa empleyado namin, mukhang tuwang-tuwa po si Monica. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang buwan ay nagniningning sa langit na walang ulap at pagkaraan ng 2 araw, 1 araw bago ang stockholders meeting. May emergency call mula kay Sarina. Presidente, confirmed ko na. Nagbigay ng order si Monica na mag-emergency transfer ng 80 milyong piso sa M-Tala Consulting. Kailan? Ngayong hapon, 3:00. Hindi ko sinasadyang ngumiti, perpekto. Nahuli siya sa trap. Subaybayan mo sa real time. Huwag mong palampasin, kahit piso. Opo. Nakipag-ugnayan na po kami sa bank officer. Lahat ng transaction records ay maire-record. Magaling, Attorney Sarina. Napakagaling. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang calendar sa desk. May pulang circle sa petsa ng stockholders meeting. 1 araw na lang pala. Hindi inakala ni na Monica at Jethro de la Paz na ang sandaling ipinagdiriwang nila ang huling toast at nagtatransfer ng malaking halaga ay ang sandali na nakuha ko ang perfect proof ng lahat ng kanilang kasalanan. Kinuha ko ang itim na suit mula sa lalim ng closet. Iyon ang damit na may opisyal na badge ng kumpanya na isinuot ko matapos pumanaw ang aking asawa. Hindi ko ito inilabas sa loob ng 20 taon. Pinagpag ko ang alikabok sa suit. At nagdesisyon ako ng seryoso. Bukas, matatapos na ang impyernong ito. Sa umaga ng stockholders meeting, isinuot ko ang itim na suit na kinuha ko sa pinakamalalim na bahagi ng closet. Iyon ang isinuot ko, 20 taon na ang nakakaraan, matapos pumanaw ang aking asawa para ipagtanggol ang kumpanya. Ang opisyal na badge ng group na ipinamana ng aking asawa ay mabigat na kumikislap sa aking dibdib. Nang tumayo ako sa harap ng salamin, hindi lang isang matanda ang nakita ko, kundi ang cool na bersyon ko, 20 taon na ang nakakaraan. Si Direktor Ben ay naghihintay sa akin sa labas ng ancestral home gamit ang kotse. Presidente, handa na po ba kayo?
Tanong ni Director Ben, binubuksan ang pinto ng kotse na may seryosong boses. Handa na, tara na. Nang dumating kami sa head office, puno na ng tao ang lobby. Ang mga shareholders, executives, at maging ang mga reporter ay nagmamadaling pumasok sa stockholders meeting hall. Bumaba ako ng kotse at tiningnan ang magulong entrance ng gusali. Presidente, papasok na po ba tayo kaagad? Hindi, sandali lang. Hihintayin ko na umupo silang lahat. Naghintay ako na magsimula ang kanilang pagdiriwang. Pagkaraan ng 10 minuto, sinabi ni Director Ben, Presidente, mukhang nakapasok na rin sina Monica at Presidente Paulo. Mabuti. Pumasok na rin tayo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pangunahing pinto ng Stockholders Meeting Hall. Binuksan ng guard ang mabibigat na pinto. Sa tunog ng KIK, pumasok ang buong hall sa paningin ko. Daan-daang tao ang nakaupo at nag-iingay. Sa pinakamataas na upuan ng entablado, nakaupo si Monica sa upuan ng chairwoman at sa tabi niya, nakaupo ang anak kong si Paolo na may kaba sa mukha. Sa sandaling pumasok ako sa entrance, ang tunog ng takong ng sapatos ko ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na sahig. Tok-tok. Nagsimulang lumingon ang mga tao, isa-isa. Ang ingay ay biglang tumahimik, parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Monica, na nakaupo sa entablado, ay nabitawan ang file na hawak niya nang makita ako. Namutla ang mukha niya, parang papel. Ang ekspresyon ni Jethro de la Paz, na nakaupo sa likod ng entablado, ay naging bato. At si Paulo, ang anak ko, ay biglang tumayo. Ma, bakit nandito ka? Tinitigan ako ni Paulo na hindi makapaniwala, parang nakakita ng multo. Walang imik akong naglakad patungo sa gitnang upuan sa pinakaharap, habang tinitingnan ng daan-daang pares ng mata. Iyon ang reserve seat para sa major shareholder na may 70% stake na bakante sa loob ng 20 taon. Nagmamadaling kinuha ni Monica ang mic. Ang boses niya ay nanginginig at umalingaw-ngaw sa buong hall sa pamamagitan ng speaker. Lola, bakit po kayo nandito? Hindi ba dapat nasa hospital kayo? Dahan-dahan kong inilagay ang bag ko sa upuan at tiningnan si Monica. May problema ba na umupo ako sa sarili kong upuan? Pero masama po ang pakiramdam ninyo. Ituloy mo na ang stockholders meeting. Malamig kong sabi, kinukuha ang mga dokumento. Tinitigan ako ni Monica at pagkatapos ay tumingin siya ng pasulyap kay Jethro sa likod ng entablado na may kaba. Tumango si Jethro. Parang sinasabing, ituloy mo. Kung gayon, sisimulan na natin ang pulong para sa special stockholders meeting. Sinubukan ni Monica na magsalita ng maayos at binasa ang inihanda niyang script. Ang agenda ngayon ay ang new investment para sa global new drug development ng Makasaet Bio. Ito po ay kritikal at importanteng desisyon para sa kinabukasan ng kumpanya. Pinindot ni Monica ang remote. Lumabas sa screen ang mga colorful graphs at investment plan na may magandang kinabukasan. Sa investment na ito, mapapabilis natin ang new drug development. Kaya, kailangan natin ng malaking investment na 1 bilyong piso. Habang masiglang nagsasalita si Monica, dahan-dahan akong nagtaas ng kamay. Huminto si Monica at tinitigan ako. Lola, hindi pa po kayo ang magsasalita. Nasa gitna pa po kami ng presentation. Ako ang major shareholder. May karapatan akong magsalita anumang oras sa pulong na ito. Nang tumayo ako sa aking upuan, lahat ng shareholders ay nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Hawak ni Monica ang mic sa dibdib niya, ayaw bitawan. Lola, hindi po ito tama. Huwag niyo pong guluhin ang pulong. Ibigay mo sa akin ang mic. Inabot ko ang kamay ko. Anong ginagawa ninyo? Sa sarili kong kumpanya, magsasalita ako. Bakit ka humaharang, manugang? Tumabi ka. Kinuha ko ang mic mula sa kamay ni Monica at humarap ako sa mga shareholders. Mga shareholders, ngayon may napakahalaga akong katotohanan na sasabihin sa inyo. Tiningnan ko si Director Ben sa likod. Director Ben, ilabas mo na ang documents na inihanda ko. Ngayon din, nagbigay ng senyas si Director Ben sa control room. Ang colorful investment plan ni Monica ay nawala at nagbago ang screen. Sandali lang! Hindi! Anong ginagawa mo? Patayin mo iyan ngayon! Sumigaw si Monica. Itinuro ang screen, pero huli na. Matapang na umakyat si Sarina sa tabi ng entablado, kumuha ng isa pang mic at nagsalita ng malinaw.
Ako si attorney. Sarina Cruz, Audit Manager. Magre-report ako sa emergency audit results ngayon. Sa unang screen, lumabas ang mga documents ng kumpanyang M. Tala Consulting. Ang kumpanyang ito ay isang ghost company na itinayo ni Monica gamit ang pangalan ng college classmate niya, si Dennis Manansala. Ito ay nasa papel lang. Walang tunay na office o empleyado. Sa pangalawang screen, lumabas ang daan-daang bank transaction records. May kabuuang 230 milyong piso ang nawawala mula sa Makasait Bio patungo sa ghost company na ito. Lahat ito ay illegal na transactions gamit ang mga forged approval documents. Nagsimulang mag-ingay ang mga shareholders. Hindi! Nagsisinungaling iyan! Habang sisigaw pa sana si Monica, lumabas ang pangatlong screen. Ito ay mga larawan ni Monica at Jethro De La Paz na magka-holding hands sa hotel at umiinom ng wine sa restaurant. Si Monica ay nakikipagsabwatan kay Jethro De La Paz sa likod para magnakaw ng pondo ng kumpanya. Sila ay may illicit relationship, kasalanan, pagsisinungaling. Lahat iyan ay fabricated. Sinisiraan ako ng lola. Tumakbo si Monica sa entablado at sumigaw, itinuro ang screen. Sa sandaling iyon, inilabas ni Sarina ang susunod na screen. Ito ay 2 plane tickets papuntang Singapore at bank details ng malaking halaga na inilagay sa overseas bank account. Ito po ang proof na inihanda nilang dalawa para tumakas sa ibang bansa pagkatapos mismo ng stockholders meeting ngayong araw. Namutla ang mukha ni Monica. At sa huli, narito po ang recording na may lahat ng proof. Mula sa speaker, lumabas ang boses ni Monica. Huwag kang mag-alala, mahal. Si Paulo ay figurehead lang. Ginagawa niya lahat ng sinasabi ko. Pero, paano kung may mahalatang iba ang biyenan mo? Boses ni Jethro De La Paz. Ang lola? Isa lang siyang matandang ulyanin. Wala siyang alam. Ilalagay ko siya sa home for the aged. Wala nang maniniwala sa matandang iyon. Napuno ng tawa ni Monica ang hall. Nagsimulang magalit ang stockholders meeting hall. Sinubukan ni Monica na patayin ang speaker pero hinarangan siya ni Director Ben. Patuloy ang recording. Mahal, anong gagawin mo sa plano nating ilipat ang nanay mo? Boses ni Monica. Ang susunod na boses ay ang boses ng anak ko, si Paulo. Pero bago pa lumabas ang boses niya, nagbigay ako ng senyas gamit ang kamay ko. Itinigil ni Director Ben ang play. Ang boses lang ng anak ko, ang boses ng pagtataksil na iyon, ay hindi ko kayang ilabas sa harap ng maraming tao. Iyon ang huling awa ng isang ina. Iyon lang po. Ibinaba ni Sarina ang mic. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis mula sa entrance ng hall. 4 na pulis ang naglakad patungo sa entablado. Monica Makasait at Jethro De La Paz, arestado po kayo dahil sa embezzlement at breach of trust, isang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Kinuha ng pulis ang malamig na posas. Hindi, ito ay kasinungalingan. Fabricated ito. Ako sumigaw si Monica, nagpupumiglas. Tapos, bigla niyang itinuro si Paulo na nakaupo at sumigaw. Paolo, kasabwat ka rin. Alam mo ang lahat. Bakit ako lang, mahal? Magsalita ka. Pumayag ka rin na ilagay ang nanay mo sa home for the aged. Si Paulo ay nakaupo lang. Hindi, wala akong alam. Tinakpan ni Paulo ang mukha niya, gamit ang 2 kamay, at nanginginig ang katawan niya, parang bata. Marahas na kinaladkad ng pulis sina Monica at Jethro De La Paz palabas. Hindi! Hindi ako papayag! Paolo! Pareho lang tayong masama. Pumayag ka na pabayaan ang nanay mo. Walang hiya. Ang malaswang at nakakatakot na sigaw ni Monica ay umalingaw-ngaw hanggang sa hallway. Si Paolo ay nagsimulang umiyak, nakaluhod sa sahig. Nanginginig ang balikat niya ng husto. Mula sa entablado, malamig ko lang siyang tiningnan. Parang nahati ang dibdib ko, pero hindi ako lumapit. Kinuha ko ulit ang mic. Mga shareholders, lahat ng mata ay bumalik sa akin. Ako si Elena Makasait. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito at ang major shareholder na may 70% stake sa Makasait Holdings. Ang ingay ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa paggalang. Ang tunay na presidente ay pinatutunayan hindi ng magagandang salita, kundi ng mabigat na responsibilidad. Tinaas ko ang mga dokumento. Sa kapangyarihan ko bilang major shareholder, ibinasura ko ang lahat ng agenda, kasama na ang investment sa Makasait Bio na inihain ngayon. Sa sandaling iyon, tumayo si Mang Pido at sumigaw.
Tama po, Presidente. Ang mga shareholders ay nagsimulang tumayo at pumalakpak, isa-isa, at simula ngayong oras, ipinapahayag ko na formal na akong babalik bilang Presidente ng Makasa et Group. Napuno ng palakpakan ang hall. Lahat ng tao ay nakatayo at pumalakpak sa akin. Tiningnan ko si Paulo na nakaluhod pa rin, umiiyak. Tiningnan ako ng anak ko na puno ng luha ang mukha. Ma. Nanginginig ang labi ni Paulo, sinusubukang magsalita, pero walang boses na lumabas. Dahan-dahan akong bumaba sa entablado, at nilampasan ko ang umiiyak na anak ko, hindi lumingon. Nang lumabas ako ng hall, naghihintay sa akin si Director Ben. Presidente, congratulations po. Hindi pa tapos, Director Ben. Naglakad ako patungo sa kotse. Ang humihinang iyak ni Paulo ay naririnig mula sa likod. Sumakay ako sa kotse at tahimik na pumikit. Ngayon pa lang, magsisimula ang totoong laban. Matapos ang stockholders meeting, bumalik ako sa office ng presidente matapos ang 20 taon. Ang desk na hindi ko nagamit ay may makapal na alikabok ng lumipas na panahon. Tinulak ko ang lumang bintana at ang malamig pero sariwang hangin ay pumasok, nagpalabas sa lumang hangin. Sa sandaling iyon, pumasok si Director Ben, may dalang file at may komplikadong mukha. Presidente, nakabalik na po kayo. Director Ben, iwan mo na ang file. I-report mo muna ang sitwasyon. Opo. Si Monica po ay nakulong kaagad dahil sa malinaw na proof. Si Jethro de la Paz ay umamin sa lahat ng kaso. Tumingin ako sa labas ng bintana at nagtanong. Si Paulo? Anong nangyari sa anak ko? Nag-atubili si Director Ben sandali bago magsalita. Hindi po siya dumaan sa investigasyon ng pulis. Dahil hindi niyo po nilabas ang recording ng boses niya sa stockholders meeting. Tumango lang ako. Sige. Nasaan si Paulo ngayon? Nag-resign po siya sa lahat ng posisyon at pumunta po sa rest house sa Baguio. Maingat na sabi ni Director Ben. Mula sa araw na iyon, pumupunta ako sa rest house sa Baguio bawat linggo. Sa una kong pagbisita, nang tumayo ako sa harap ng malamig na bakal na pinto ng rest house, narinig ko ang malakas na tunog ng bote ng alak na nabasag sa loob. Kumatok ako sa pinto. Paulo Makasaet. Ako ito, ang nanay mo. Alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Walang sagot mula sa loob. Paulo, kahit tingnan mo lang ako at mag-usap tayo. Kumain ka na ba? Buksan mo ang pinto kahit kumain ka lang. Tahimik pa rin. Paulo. Matagal akong nakatayo roon, nakatitig sa malamig na pinto. Pero hindi binuksan ang pinto. Pagkaraan ng 2 linggo, bumalik ako sa rest house. Sa pagkakataong ito, gumising ako ng maaga at naghanda ng mga paboritong ulam ni Paulo. Kumatok ako sa pinto, pero walang sagot ulit. Inilagay ko ang malamig na mga container ng ulam sa harap ng pinto. Paulo, nagluto ako ng paborito mong ulam. Iiwan ko na lang dito. Kumain ka ha? Please. Habang pabalik ako sa kotse, tiningnan ko lang ang labas ng bintana. Maya-maya, tumulo na ang luha sa pisngi ko. Tiningnan ako ni Director Ben sa rear view mirror. Presidente, sige na, mag-drive ka na lang. 1 buwan ng impyerno ang lumipas. Ang sitwasyon ng kumpanya ay lalong lumala kahit na bumalik ako. Nang hapong iyon, halos sirain ni Director Ben ang pinto ng office ng presidente. Presidente, malaking problema. Director Ben, anong nangyari? Maging kalmado ka. Ang stock price, bumagsak ulit. Pumikit ako. Dahil sa problema sa successor, di ba? Iyan lang ang pinag-uusapan ng media araw-araw. Opo, tama po. Sabi sa lahat ng pahayagan at TV, nasisira ang buong group dahil sa iskandalo ng pamilya ng may-ari. Hinampas ko ang desk. Iskandalo? Ang manugang ko ang gumawa niyan. Bakit nadadamay ang anak ko? Si Paulo, hindi ako nakapagsalita. Alam ko ang katotohanan kahit hindi alam ng mundo. Naalam ni Paulo ang lahat at pinabayaan lang niya. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Kapag pumikit ako, lumalabas ang umiiyak na mukha ni Paulo. Kapag nagising ako, nakikita ko ang stock price graph ng kumpanya. Mabigat ang dibdib ko, parang may bato. Siguro mga 5:00 na ng madaling araw. Biglang umikot ang ulo ko, nahihilo, at parang may kadena na humihigpit sa dibdib ko. Director Ben, sinubukan kong hanapin ang cellphone sa side table,
pero nawalan ng lakas ang kamay ko. Sa huli, natumba ako sa sahig at nawalan ng malay. Nang magising ako, ang nakita ko ay ang puting kisame ng isang hindi pamilyar na hospital. Presidente, gising na po kayo? Si Direktor Ben ay nakatayo sa tabi ng kama ko. Mukhang iiyak na. Nasaan ako? Sa hospital po. Natumba po kayo sa rest house kaninang madaling araw at dinala ko po kayo kaagad. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang doktor na may dalang chart. Gising na po ang patient. Sabi ng doktor, tinitingnan ang mata ko. Halos muntik na po kayo. Early stages po ito ng myocardial infarction dahil sa acute stress. Kung na-late lang po ng kaunti, delikado po talaga. Binuksan ko ang tuyong labi ko. Gaano katagal ako kailangang magpahinga? Minimum po, 1 buwan. Kailangan niyo pong kalimutan ang trabaho at stress sa loob ng 1 buwan. Ang stress po ay poison para sa inyo ngayon. Umiling ako at sinubukan kong bumangon. 1 buwan? Doktor, ang kumpanya namin ngayon hindi puwede. Kailangan kong umuwi ka agad, Presidente. Huwag po kayong ganyan. Hawak ni Direktor Ben ang kamay ko. Susubukan ko pong patatagin ang kumpanya, kahit papaano. Magpahinga po muna kayo. 4 na araw na ako sa hospital. Pumasok si Direktor Ben sa room na may mukha na mas madilim kaysa sa dati. Presidente, malaking problema talaga. Direktor Ben, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Ang kaso po ng embezzlement ay malawak na nai-report sa media simula kagabi. Sa harap po ng lahat ng pahayagan, inihagis ni Direktor Ben ang mga pahayagan sa kama ko. Makasayat Group 200M embezzlement disaster. Group shaken by corrupt owner family. Ang nakakatakot na mga headline ay tumusok sa mata ko. Dahil po dito, ang credit rating ng kumpanya ay bumagsak ng husto. Nanginginig ang boses ko. Anong sabi ng mga bank? Nag-atubili si Direktor Ben, hindi makapagsalita. Sabihin mo. Ayos lang. Sabihin mo kaagad. Tumawag po ang main bank ngayon lang. Gusto po nilang bawiin ang lahat ng loan kaagad. Itinulak ko ang kumot at sinubukan kong bumangon sa kama. Ano? Ngayon din, pupunta ako sa bank. Hindi po, patient. Hindi po pwede. Tumakbo ang doktor para pigilan ako. Tiningnan ko si Direktor Ben at sumigaw. Magkano? Magkano ang kailangan nating pigilan ngayon din? Ang bill po na kailangan nating bayaran sa susunod na linggo ay may kabuuang 3 bilyong piso. Bumalik ako sa kama. 3 bilyon at, Presidente. Mas lalong dumilim ang mukha ni Direktor Ben. Hindi lang po iyan. Lahat ng suppliers ay nag-anunsyo na ititigil na nila ang delivery. Bakit? Hindi naman tayo late sa payment, di ba? Bakit? Sabi po nila, hindi na po sila nagtitiwala sa atin. Kailangan daw po ng prepayment ng cash bago sila mag-deliver ng kahit isang item. Tinakpan ko ang ulo ko gamit ang 2 kamay. Kung gayon, ang planta, ang production line, kung walang parts na darating, nanganganib na huminto ang line. Tiningnan ko ng diretsyo ang mata ni Direktor Ben. Ibig sabihin, bankruptcy iyan. Hindi nakasagot si Direktor Ben. Napuno ng mabigat na katahimikan ang room. 1 pang linggo ang lumipas mula noon. Sinubukan ni na Direktor Ben at Sarina ang lahat, pero walang silbi. Pumunta si Sarina sa room ko na namumutla ang mukha. Presidente, paumanhin po. Kaming 2 po ni Direktor Ben ay pumunta sa lahat ng bank managers at lumuhod, pero wala pa ring. Sabi nila, hindi na sila makapagtitiwala sa group dahil sa iskandalo ng pamilya ng may-ari. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang langit ay kulay abo. Ang mga supplier, pareho rin po. Inuulit lang nila na hindi sila magde-deliver kung walang cash ngayon. Sa sandaling iyon, pumasok si Direktor Ben na parang nawalan ng pag-asa. Presidente, tumawag po ang planta ngayon lang. Mahirap na pong tumagal hanggang bukas ng gabi. Kailangan na raw pong ihinto ang lahat ng line bukas ng umaga. Dahan-dahan akong pumikit. Ito po ang unang pagkakataon mula nang itatag ang kumpanya. Nanginginig ang boses ni Direktor Ben sa kawalan ng pag-asa. Presidente, baka po magsara talaga ang kumpanya. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata. Tiningnan ako ni na Direktor Ben at Sarina. Sa huli, mangyayari ito, ang kumpanyang ito, na binuhos ko ang buong buhay ko dahil sa pamilya ko, ay malulugi. Presidente, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi
Hindi iyan mali, di ba? Ang manugang ko ang gumawa niyan. At ang anak ko ang pumayag. Ang kumpanya ang nagbabayad ng presyo ng kanilang kasalanan. Mahigpit kong hinawakan ang kumot. Direktor Ben, nasaan si Paulo ngayon? Anong ginagawa niya? Nasa rest house pa rin po. Umiinom lang daw po, araw-araw. Yumukod si Direktor Ben. Tiningnan ko ang walang laman na kisame. Ang anak ko ay naging sira, naglasing sa madilim na room. Ang kumpanya, na binuhos ko ang buong buhay ko, ay malapit nang magsara dahil sa pagkakamali ng pamilya ko. Presidente, huwag po kayong sumuko. Hawak ni Sarina ang kamay ko. May paraan pa, siguradong may paraan. Tiningnan ko si Sarina. Puno ng luha ang mata ni Sarina, sinusubukan akong aliwin. Gumabi na. Umalis na sina Direktor Ben at Sarina. At nag-iisa lang ako sa malaking hospital room. Ang mahinang buwan ay lumabas sa labas ng bintana. Naalala ko ang mukha ng aking asawa. Mahal, nakikita mo ba? Anong pagkakamali ang nagawa ko? Kasalanan ko ba na hindi ko nabantayan ng maayos ang anak ko dahil sa pagtatanggol ko sa kumpanya? O kasalanan ko na tinakpan ko ang katotohanan dahil sa pagtatanggol ko sa anak ko? Walang sagot. Sa dilim na mas tahimik kaysa sa hospital hallway, pumikit ako. Pero hindi ako makatulog. Buong gabi akong gising, nakatingin lang sa walang laman na kisame. Sa huli, nagdesisyon ako. 6:00 ng madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw, tinawagan ko si Direktor Ben. Presidente, anong nangyari at ang aga mo tumawag? May masama ba sa pakiramdam ninyo? Nagulat ang boses ni Direktor Ben. Hindi. Ayos lang. Pumunta ka sa hospital ngayon din. May napakahalaga tayong pag-uusapan. Pagkaraan ng 1 oras, tumakbo si Direktor Ben sa hospital room. Gising din siya ng buong gabi, namumula ang mata. Presidente, hindi po ba kayo natulog? Ang sama ng mukha ninyo. Ikaw din, mukhang hindi ka natulog. Umupo ka muna. Dahan-dahan akong umupo sa kama. Sasabihin ko na ang desisyon ko. Opo, Presidente. Anong desisyon po? Ibenta ko ang kalahati ng stocks ng group na pag-aari ko. Ano? Presidente. At ibebenta ko rin ang ancestral home sa Tagaytay. Napabuntong hininga si Direktor Ben habang tinitingnan ako. Presidente, anong sinasabi ninyo? Ang kalahati ng stocks, maaaring maapektuhan ang kontrol ng group. At ang ancestral home? Iyon po ang kinalakihan ninyo at ng late chairman. Paano po? Nanginginig ang boses ni Direktor Ben sa kawalan ng pag-asa. Hindi mahalaga ang memory o ang bahay ngayon, Direktor Ben. Pero kailangan mabuhay ang kumpanya. Kailangan mabuhay ang mga empleyado natin, ang libu-libong empleyado na nagbigay ng buong buhay nila at umaasa sa akin. Binuksan ko ang drawer sa tabi ng kama at kinuha ang personal seal ko. Naramdaman ko ang lamig ng jade seal sa palad ko. Gamitin mo ito para ihanda ang documents ng sale kaagad. Aayusin natin ang lahat ngayon. Huwag tayong magsayang ng kahit 1 oras. Presidente. Sa huli, yumukod si Direktor Ben at umiyak. Nanginginig ang balikat niya. Huwag kang umiyak. Ito ang huling magagawa ko bilang presidente. Ako ang nagsimula, kaya ako ang mananagot. Tumango si Direktor Ben na may namumula ang mata. Naiintindihan ko po, Presidente. Ihanda ko po ang documents kaagad. Tatalikod na sana si Direktor Ben para buksan ang pinto. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng pinto ng room ng marahas, parang sisirain. Nakatayo si Paulo. My God! Ang hitsura ng anak ko, na hindi ko nakita sa loob ng 1 buwan, ay parang hindi buhay. Ang mukha niya ay kalahati lang, parang skull na, at may balbas na hindi inayos. Ang mamahaling suit niya ay gusot na gusot, at mukha siyang matutumba anumang oras, Paolo. Hindi ko sinasadyang bumaba sa kama. Nagtuloy si Paulo sa loob ng room, natumba sa harap ko, at lumuhod sa sahig. Ma! Nagkamali ako. Ang boses ni Paulo ay parang sirang bakal. Paulo, tumayo ka muna. Anong ginagawa mo? Tumayo ka at mag-usap tayo. Hindi. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Yumukod si Paulo sa sahig. Ang malaking balikat niya ay nanginginig, parang bata. Ako ang sumira sa lahat. Sinira ko ang kumpanya. At nagtaksil ako sa nanay ko. Paolo, alam ko ang ginagawa ni Monica. Alam ko ang lahat, pero natakot ako. Natakot ako na mawawala ang posisyon ko. Pumayag ako. Sa nakakatakot niyang sinabi na ilalagay ka sa home for the aged,
Ako, tumingin sa akin si Paulo, namumula at magaang mata. Pero ma, bakit mo ako tinakpan sa stockholders meeting? Bakit mo pinigilan ang recording ng boses ko, ang boses ng traitor na ito? Dapat sana, pinahirapan mo rin ako, kasama si Monica. Bakit? Niyakap ni Paulo ang binti ko at umiyak. Dahan-dahan akong lumuhod sa tabi ni Paulo. Tumayo ka, Paulo. Malamig ang sahig. Ayoko. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Hinawakan ko ang braso ni Paulo at pinilit siyang tumayo. Hawak ni Paulo ang kamay ko, parang bata. Ang kamay niya ay mainit, parang lagnat. Ma, bigyan mo ako ng last chance, kahit isang beses lang. Please. Gagawin ko na po ng tama. Ipapangako ko po sa buhay ko. Please, ma. Anong gagawin mo? Hindi ka na presidente. Wala ka ng kapangyarihan. Hindi. Mayroon pa akong natitira. Ibabalik ko ang lahat ng sa akin. Ang apartment ko sa Makati, ang kotse ko, at maging ang waiver ng lahat ng mamanahin ko, isusulat ko ngayon din. Hinawakan ni Paulo nang mas mahigpit ang kamay ko. Kaya, ma, bago mo ibenta ang stocks at ang bahay, please, hayaan mo muna akong gamitin ang sa akin. Please, ma. Tiningnan ko ng diretso ang mata ni Paulo. Hindi na iyon ang mahina at mayabang na tingin noong una. Ang desperadong katapatan ng isang lalaking nawalan ng lahat ay nakikita sa namumula niyang mata. Maingat na nagsalita si Direktor Ben sa tabi ko. Presidente, bigyan niyo na po ng last chance si Paulo. Ang tingin niya ngayon, hindi po iyan kasinungalingan. Matagal ko lang tiningnan si Paulo. Sige, gawin mo. Subukan mo sa sarili mong lakas. Ma, salamat. Maraming salamat, ma. Inilagay ni Paulo ang noo niya sa likod ng kamay ko at yumukod ulit ng hapong iyon. Paglabas ni Paulo ng room, kaagad niyang kinilala ang first supplier na pinakakritikal. Narinig ko ang sitwasyon sa real time sa pamamagitan ni Direktor Ben. Presidente, tumawag po ngayon lang. Lumuhod po si Paulo sa harap ng office ng kilalang strict na si Mr. Ramos at humingi ng tawad. Anong sabi? Inisa-isa po niya ang lahat ng pagmamataas nila noon at humingi ng tawad. At inilabas din po niya ang personal asset waiver at ang deed of sale ng apartment, sinasabing gagamitin niya muna iyon para bayaran ang utang. Sa loob ng 2 araw, hindi natulog si Paulo at kumilos. Gabit araw siyang pumunta sa 12 suppliers at lumuhod, humihingi ng pakiusap. Sa madaling araw ng 3 araw, bumalik si Paulo sa hospital room. Ang suit niya ay puno ng alikabok at gusot, at ang dark circles sa ilalim ng mata niya ay abot na sa panga niya. Ma, nandito na ako. Anong resulta? Sabi po nila, pag-iisipan muna nila. At, ma, bukas ng umaga, 9:00, pupunta ako para makipagkita sa bank manager. Mag-isa ka? Hindi. Kasama ko si Attorney Sarina. Magdamag po kaming gumawa ng bagong normalization plan para sa kumpanya. Ipinakita ni Paulo ang makapal na file sa akin. Gagamitin namin ito para sa huling persuasion. Kinabukasan ng umaga, pumunta sina Paulo at Sarina sa bank. Nakaupo lang ako sa hospital room, hawak ang telepono. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Mga 3:00 ng hapon, tumawag si Paulo. Ma, papasok na kami sa meeting room para makipagkita sa bank manager. Magdasal ka please. Sige, maging matino ka. Huwag kang mag-acting, magsalita ka ng tapat. Go for it. Natapos ang tawag at bumalik ulit ang impyerno. Lumipas ang 1 oras. Lumipas ang 2 oras. Pagkaraan ng 5:00 ng hapon, nag-ring ang luma kong flip phone ng parang baliw. Kinuha ko ang telepono na nanginginig ang kamay. Paolo, anong nangyari? Sabihin mo. Ma, ang boses ni Paolo ay napatuloy sa iyak. Nagawa namin, ma. Pinayagan kami ng bank manager na i-defer ang loan payment. Talaga? Totoo ba iyan? Hindi ka nagsisinungaling? Opo, kinuha po niya ang lahat ng personal assets ko bilang collateral at tiningnan ang normalization plan na ginawa namin ng magdamag at sinabi niyang magtitiwala siya sa amin. Sa huling pagkakataon, napaupo ako sa kama. Tinakpan ng mainit na luha ang mata ko. Magaling, magaling. Ang anak ko, napakagaling. At ma, hindi lang iyon. Tumawag na rin po ang lahat ng supplier managers. Magre-resume na po sila ng delivery bukas. Ano? Anong sabi nila? Anong sabi nila? Sabi po nila, nakita na raw po nila ang katapatan ko sa pinagdaanan ko. Sabi po nila,
Kung malulugi tayo, sabay-sabay. At kung mabubuhay tayo, sabay-sabay. Magsasabi po sila na magtitiwala sila sa amin. Sa huling pagkakataon, pinunasan ko ang mga luha ko. Salamat, Paolo. Maraming salamat. Pagkaraan ng isang linggo, umuwi ako mula sa hospital. Si Paolo ay sumalubong sa akin gamit ang kotse, mas payat kaysa dati, pero mas matatag ang mukha. Ma, saan kita dadalhin? Sa ancestral home na ba? Hindi. Pumunta tayo sa tomb ni Papa. Ang kotse ay nagmaneho patungo sa sementeryo sa Tagaytay. Nang dumating kami sa tomb, ang tombstone ay sinisinagan ng pulang sunset. Lumuhod si Paolo sa harap ng tombstone nang walang pag-aalinlangan. Ama, ang anak mong salbahe, si Paolo, ay dumating. Ang boses ni Paolo ay mabigat at nanginginig. Pasensya na talaga. Ama, muntik ko nang sirain ang kumpanya na pinaghirapan ninyo. Inilagay ni Paolo ang noo niya sa tombstone at umiyak ng walang boses. Ang balikat niya ay nanginginig ng husto. Walang imik akong lumapit at hinimas ang likod ni Paolo. Matagal kaming ganoon at inangat ni Paolo ang namumula niyang mukha. Ma, anong gagawin ko ngayon? Pumunta tayo sa kumpanya. May trabaho pa tayong dapat tapusin. Pagkaraan ng 2 araw, nag-set up ako ng official board meeting. Ang mga executives na kinakabahan, iniisip na ang fate ng kumpanya ang idedesisyon, ay nagtipon sa meeting room. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mic. Ngayon, may importante akong announcement sa inyo. Tumahimik ang mga executives. Ako, si Elena Makasaet, ay magre-resign bilang presidente ng Makasaet Group simula ngayon. Presidente, anong sinasabi ninyo? Ang meeting room ay biglang nag-ingay, parang wave. Quiet. Sa halip, strongly kong irerekomenda si Attorney Sarina Cruz, Audit Manager, bilang bagong CEO ng Makasaet Group na nagpakita ng exceptional ability bilang Emergency Measures Committee Head sa krisis ng group. Biglang tumayo si Sarina. Namutla ang mukha niya. Presidente, hindi ko po kayang tanggapin ang posisyon na iyan. Si Attorney Sarina Cruz ay may sapat na qualification para maging first female professional manager ng group natin. Nakaupo siya rito dahil sa ability, hindi dahil sa bloodline. Iyan ang paniniwala ko. Tiningnan ko ang mga executives. May tumututol ba? Walang naglakas loob na magtaas ng kamay. At si Paolo Makasaet ay magre-resign sa lahat ng management positions at ililipat sa Social Contribution Team Leader sa ilalim ng Group Foundation. Tumayo si Paolo at yumukod ng malalim sa lahat ng executives. Tatanggapin ko po ng buong puso ang desisyon ng presidente. Ang boses ni Paolo ay nakakagulat na kalmado. Natapos ang pulong at lumapit sa akin si Paolo. Ma, gusto mo akong magsimula ulit mula sa pinakaibaba, sa lugar na walang nakakakilala sa akin, di ba? Oo. Iyan ang pinakakailangan mo ngayon. Matuto ka kung anong ibig sabihin ng ligaya sa pagpapawis at bakit mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Magsimula ka ulit doon. Naiintindihan ko, ma. Gagawin ko po ng maigi. Hinawakan ni Paolo ang kamay ko. Ang kamay niya ay hindi na mainit, kundi napakainit. Ma, mahal kita. At maraming salamat. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Paolo. Sige anak. Mahal din kita. Gawin mo lang ng ganoon. Lumipas ang 1 taon. Bumalik ang panahon sa fall. Kinuha ko ang jade-colored Filipiniana terno mula sa closet. Iyon ang isinuot ko noong nagulo ang panunumpa ni Paolo. 1 taon na ang nakakaraan. Pero ngayon, iba ang pakiramdam ko habang maingat kong pinlansya ang bawat kulubot. Maagang dumating si Director Ben sa ancestral home gamit ang kotse. Presidente, handa na po ba kayo? Ngumiti si Director Ben habang binubuksan ang pinto ng kotse. Oo, tara na. Pupunta tayo ng masaya ngayon. Ang kotse ay nagmaneho patungo sa head office ng Makasaet Group. Eksaktong 1 taon na akong hindi pumunta sa head office. Presidente, kumusta ang pakiramdam ninyo ngayon? Tanong ni Director Ben habang nagda-drive. Mabuti. Sobrang ganda. Parang lumilipad ako. Nang dumating kami sa head office, maraming tao ang nagtipon, tulad noong 1 taon. Ngayon, ang oath-taking ceremony ni Attorney Sarina Cruz, ang bagong presidente, ang gaganapin.
Bumaba ako ng kotse at matapang na naglakad patungo sa venue. Parehong venue iyon noong isang taon. Pero ngayon, iba ang lahat. Mula sa entrance, lahat ng executives ay lumabas para sumalubong sa akin. Honorary Chairwoman Elena Makasayat, welcome po. Lahat ay yumukod sa akin ng 90 degrees. Tumango ako at pumasok. Noong isang taon, nagtago ako sa likod ng haligi, parang hindi nakikita. Pero ngayon, iba na. Dinala ako ng staff sa gitnang upuan sa harap mismo ng entablado. Honorary Chairwoman, ito po ang pinakamagandang upuan. Umupo po kayo rito. Dahan-dahan akong umupo. Nakita ko ang entablado ng malinaw. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga executives na sumuporta sa akin noong stockholders meeting noong isang taon. Sa likod, nakaupo si Mang Pido kasama ang mga kasamahan niya. Nakangiti sa akin. Malapit nang magsimula ang programa. Kinuha ng host ang mic at nagsalita ng malakas. Ngayon, sisimulan na natin ang oath-taking ceremony ng bagong presidente ng Makasayat Group, Attorney Sarina Cruz. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Umakyat si Sarina sa entablado. Hindi siya nakasuot ng fancy gown, kundi ng isang maayos na itim na suit. Nang tumayo si Sarina sa entablado, lahat ng ilaw ay tumutok sa kanya. Salamat po. Yumukod ng malalim si Sarina sa mga bisita. Ako si Attorney Sarina Cruz, ang bagong presidente ng Makasayat Group. Isang malaking karangalan po ang tumayo sa harap ninyo ngayon. Ang malinaw na boses ni Sarina ay umalingaw-ngaw sa hall. Ipinagkatiwala po sa akin ni Honorary Chairwoman Elena Makasayat ang mabigat na posisyon na ito. Gagawin ko po ang lahat para suklian ang tiwala na iyon. Tiningnan ako ni Sarina mula sa entablado at tumango ako ng may init. Simula ngayon, ipinapahayag ng Makasayat Group ang transparent management, pinuputol ang lahat ng masasamang gawain ng nakaraan. Ipapahayag namin ang lahat ng transactions at gagawa kami ng lahat ng desisyon ng fair. Malakas na pumalakpak ang mga bisita. Iyon ay taos-pusong palakpakan. Ang tunay na may-ari ng group natin ay hindi ang pamilya ng may-ari, kundi ang mga empleyado at shareholders na narito. Ako po ay isang taong nagtatrabaho lang para sa inyo. Lumakas pa ang palakpakan. Tiningnan ko ang isang sulok ng hall. Nandoon si Paulo, ang anak ko. Si Paulo ay nakasuot ng staff uniform, hindi suit, tumutulong sa seremonya. Kahit walang nag-utos, pinagpapawisan siya habang inaayos ang mga upuan at nagdadala ng tubig sa mga bisita, laging yumuyukod. Wala na ang mayabang na figurehead noong isang taon. Isa lang siyang ordinaryong empleyado na nagtatrabaho at nagpapawis. Natapos ang speech ni Sarina. Lahat ng bisita ay tumayo at pumalakpak ng mainit. Ngumiti ako ng todo at pumalakpak. Hindi na ito ang palakpak na nakatago sa sulok at nag-iingat. Ito ang congratulatory clap ko mula sa gitna ng hall ng buong katapatan. Si Sarina ay bumaba sa entablado at tumakbo sa akin. Unang-una, Honorary Chairwoman, maraming salamat po. Hindi, ako ang nagpapasalamat. Napakaganda ng speech. Attorney Presidente, ingatan mo ang kumpanya natin ha? Opo, ipagtatanggol ko po sa buhay ko. Yumukod ulit si Sarina ng malalim. Matapos ang programa, tahimik akong umalis sa venue kasama si Director Ben. Presidente, saan po kayo pupunta ngayon? Sa ancestral home na po ba? Hindi. Aalis na ako sa Maynila. Pupunta ako sa probinsya. Sa hometown ko. Naiintindihan ko po, Presidente. Ang kotse ay lumabas sa Maynila at nagmaneho sa tahimik na daan ng probinsya. Ang mga ginintuang palayan ay nakalatag sa labas ng bintana. Presidente, ayos lang po ba talaga sa inyo? Oo. Masaya ako. Ngayon ko lang nararamdaman na bumabalik ako sa sarili kong lugar. Lumubog na ang araw. Ang sunset ay maganda at kulay pula sa langit. Lumipas ulit ang isang taon. Nagbukas ako ng maliit na side dish store malapit sa dating ancestral home sa probinsya. Ang pangalan ng tindahan ay Palakpak Club. Hindi na ito ang palakpak na sapilitang ginagawa para sa tagumpay ng iba. Ito ang palakpak na nagdiriwang sa sarili kong simpleng buhay. Alas 7 ng umaga, binuksan ko ang pinto ng tindahan. Nagdadaing ako ng kimchi, naghahanda ng mabangong gulay, at nagluluto ng matamis at maalat na adobo. Hoy, Aling Elena! Nandito na ako.
Si Director Ben ay pumasok, nakasuot ng pulang apron. Ay, Director Ben. I mean, Mang Ben. Nagretiro ka na, magpahinga ka na lang sa bahay. Bakit ka pa pumupunta rito? Haha. Kung nasa bahay ako, sinisigawan lang ako ng asawa ko. Kailangan kong magtrabaho, kahit tulungan si Aling Elena, di ba? Tumawa si Director Ben at binuhat ang delivery box. Sige, ide-deliver ko na ang mga order ngayon. Ay, mag-ingat ka sa daan ha. Sumakay si Director Ben sa maliit na motorcycle at umalis. Tanghali na at nagsimulang dumating ang mga customer. Mga matatanda sa barangay ang lahat. Aling Elena, kumusta ang lasa ng kimchi ngayon? Masarap ba ang luto mo? Oo, inang. Napakasarap. Halika at tikman mo. Kinuha ko ang kimchi sa isang maliit na plato. Ay, napakasarap. Ang tamis. Bigyan mo ako ng 2 container. Salamat. Kainin niyo po ng masarap. Ngumiti ako ng todo habang maayos kong binibalot ang kimchi. Isang Sabado ng hapon. Bumukas ang pinto ng tindahan na may tunog ng talaang at maraming tao ang pumasok ng maingay. Si Paulo. Sa likod niya, 5 young staff ang kasama. Ma, nandito na ako! Aba, ang anak ko! Welcome. Hay, napagod kayo sa labas. Pasok kayo kaagad. Yumukod ang mga staff sa akin. Honorary Chairwoman, hello po. Marami na po kaming naririnig tungkol sa inyo. Pasok kayo. Pasok. Nagugutom na kayo, di ba? Umupo kayo kaagad. Pumunta ako sa kusina at naghanda ng pagkain. Mainit na kanin at maayos na mga ulam. Napuno ang mesa. Sige, wala akong specialty, ulam lang. Pero kumain kayo ng marami. Wow! Salamat po! Kainin na po namin. Sina Paulo at ang mga staff ay nagsimulang kumain ng mabilis. Ma, wow! Ang sarap talaga. Napakasarap. Sige, kumain ka pa. Napagod ka sa trabaho, di ba? Naglagay ako ng maraming ulam sa plato ni Paulo. Galing ba kayo sa volunteer work? Tanong ko. Opo. Galing po kami sa feeding program ng mga senior citizens sa community center ngayon. At ang team leader namin, napakagaling. Sabi ng isang staff habang may laman pa ang bibig niya. Oh, talaga? Opo. Hindi niya po kami inuutusan sa mahihirap na trabaho. Siya po ang unang gumagawa. Hindi po siya nagmimis kahit isang beses sa isang linggo. Marami po kaming natututunan sa kanya. Dagdag ng isa pang staff. Ngumiti ako ng masaya kay Paulo. Nagkibit-balikat si Paulo, parang nahihiya. Huy, bakit kayo ganyan? Kumain na lang kayo. Trabaho ko iyan, wala iyan. Dahil sa team leader namin, marami po talaga kaming natututunan. Pagkatapos kumain, umupo silang lahat sa mahabang upuan sa labas ng tindahan. Lumulubog na ang araw. Nauna nang umalis ang mga staff. Honorary Chairwoman, aalis na po kami. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Sige, mag-ingat kayo. Bumalik kayo ulit. Umalis ang mga staff. At kami na lang ni Paulo ang natira. Paulo, kumusta ka ngayon? Kaya mo ba? Opo ma, gusto ko. Sa totoo lang, pagod ang katawan ko, pero kalmado ang puso ko at masaya. Sabi ni Paulo habang tinitingnan ang sunset. Ayos lang ba ang kumpanya? Opo. Si Presidente Sarina, napakagaling mag-manage. Nag-aaral lang ako mula sa pinakaibaba. Mabuti. Dahan-dahan ka lang. Ganyan ka lang matututo. Tiningnan ko rin ang sunset sa tabi ng anak ko. Ang langit ay kulay orange. Ma, tinawag ako ni Paulo. Opo. Masaya ka ba ngayon? Mukha kang masayang masaya. Oo anak, ito ang pinakamasayang oras sa buhay ko. Ikaw, kumusta? Masaya rin ako ma. Ngayon ko lang naramdaman kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho at magpawis. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Ma, salamat. Para saan? Salamat at hindi mo ako sinukuan noon. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na magsimula ulit. Maraming salamat ma. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Paulo. Ayos lang. Anak kita. Ganyan ka lang ha? Ganap ng dumilim. Nagsimulang lumabas ang mga bituin sa langit. Tumayo si Paulo sa upuan. Ma, gabi na. Aalis na ako. Babalik ako ulit sa susunod na linggo. Sige, mag-ingat ka sa drive anak. Umalis si Paulo gamit ang kotse. Naiwan akong mag-isa sa mahabang upuan. Ang ilaw ng signboard ng tindahan ay kumikislap sa dilim. Nakita ko ang mga letra, Palakpak Side Dish Store.
Dahan-dahan kong pinagdikit ang dalawang kamay ko at pumalakpak. Clap, clap, clap. Napakatahimik na palakpak. Hindi ito palakpak para makita ng iba. Ito ang palakpak na nagdiriwang sa sarili kong buhay, sa 70 taong nabuhay ako. Ang malamig na hangin ay pumasok at ang mga dahon ay kumakaluskos. Ngumiti ako at tumingin sa langit. Para bang nakikita ko ang aking asawa na nakangiti sa akin. Mahal, nakikita mo ba? Ayos na ako. Masayang masaya ako. Ang mga bituin sa langit ay kumikislap ng husto. Para bang sumasagot ang aking asawa. Tumayo ako sa upuan at pumasok sa loob ng tindahan. Bukas. May mga customer ulit na darating. Para bumili ng masarap na kimchi, ng maayos na ulam, at para makipagkuwentuhan sa akin. Sinara ko ang pinto ng tindahan at pinatay ang ilaw sa loob. Pero iniwan ko ang ilaw ng signboard. Palakpak, side dish store. Ang mga letra ay kumikislap ng napakainit sa dilim. Mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Marami akong natutunan sa 70 taong nabuhay ako. Ang sakit ng pagtataksil ng pinakamalapit sa iyo, ang takot na tumayo ng mag-isa, at ang pag-asa na makakabangon ulit. May gusto akong sabihin sa inyo. Ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang fancy position o ang maraming pera, ang manatiling matapat sa sarili mong principle, at ang magkaroon ng courage na itama ang mali. Ngayon, nagpapatakbo ako ng isang maliit na side dish store, namumuhay ng simple. Baka sa tingin ng iba, humble iyon. Pero ito ang pinakamasayang oras sa buhay ko. Bigyan mo rin ang sarili mo ng isang maliit na palakpak ngayon para sa best effort mo. Ang palakpak na iyon ang magbibigay sa iyo ng lakas para mabuhay bukas. Kung may nakinig sa kwento ko hanggang sa huli, mag-iwan lang kayo ng isang comment na, "Thank you for sharing." Salamat.